What's up, D-Fam? Iniisip mo bang mahirap na ang Pilipinas? Tama kayo. Ako naman eh. Paano kung sabihin ko sa'yo na may mga bansa pa pala na mas mahirap pa sa atin? Yung tipong mas mababa ang kita, mas mataas ang gutom. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh. Minsan, wala na talagang pag-asa ang mga tao roon. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga bansang mas naghihirap pa kesa sa Pilipinas. At maniwala ka, D-Fam, ibang level ang kwento ng tingin sa kanila. Tara! Mr. D. Alam nyo ba na ayon sa datos ng International Monetary Fund, ang kita kada tao o GDP per capita ng Pilipinas ay nasa 240,000 or halos $4,300 noong 2024. Ibig sabihin, kung hahatiin ang buong kita ng bansa sa bawat Pilipino, ganyan ang kalalabasan. Pero may mga bansa pa pala, buong bansa ha, na mas mababa pa riyan. Kalahati o mas kaunti pa. Kaya ngayon, ito ang top 5 na bansa na mas mahirap pa kesa sa Pilipinas. Number 1, Burundi. Ang sinasabing pinakamahirap sa mundo. Isang maliit na bansa sa silangang Afrika. Alam nyo ba na ang kanilang GDP per capita ay wala pang 14,000 pesos or mas mababa pa sa $250? Ibig sabihin, D-Fam, parang isang buwan na sahod sa atin equals isang taon para sa kanila. 9 out of 10 na tao ay nabubuhay sa matinding kahirapan. At ang problema, wala silang sapat na tubig, kuryente o edukasyon. Ang karaniwang kita, 1,200 pesos lang kada buwan. Idagdag pa natin dyan, ang Burundi ay may pinakamalalang antas ng gutom sa buong mundo. Halos 8 sa 10 tao or bata ay kulang sa nutrisyon. At noong 2019, pinagbawal ang jogging ng sabay-sabay kasi iniisip ng gobyerno na baka protesta ito. Oo, pati pagtakbo bawal dito. Wow naman! Wow! Number 2, South Sudan. Gera, gutom at gulo. Ito ang pinakabagong bansa sa buong mundo, pero sobrang hirap ng sitwasyon. Kahit may likas na yaman sila, tulad ng langis, dahil sa gera at katiwalian, bagsak ang ekonomiya. 3 sa bawat 4 na tao ay umaasa lang sa relief goods. At ang masakit, kahit mga bata ay ginagawang child soldier o batang sundalo. Habang ang mga bata dito sa atin ay nasa eskwela, sa kanila, hawak nila ay baril. Ang GDP nila, wala pang 24,000 pesos kada taon. Isa pa, 27% lang ng mga matatanda ang marunong magbasa at magsulat. Ouch! Napakababa nito, D-Fam. At may mga lugar doon na walang signal, walang kuryente, at walang mapa. Parang hindi pa nasasama sa mundo ng internet. At number 3, Malawi. Isang aklat, 10 ang estudyante. Oh my God! Ang bansang ito ay kasama rin sa Afrika. That's right! May GDP per capita na halos 28,000.
Maraming paaralan doon na isang aklat lang ang pinaghahatian ng 10 estudyante. Walang sapat na classrooms, kulang sa guro, at kadalasan, nakaupo lang sa lupa ang mga bata habang nag-aaral. Pero sa kabila ng kahirapan, kilala ang mga taga-Malawi na masayahin at mabait. Parang mga Pilipino rin. Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh. Tinatawag silang the warm heart of Africa. Dahil kahit nahihirapan, ang mga tao ay may ngiti pa rin sa mga labi at bukas sa pagtulong. May isang matandang babae roon ang nanggagamot. Gamit lang ang halaman at dasal. At dinadayo pa siya mula sa malalayong bayan. At number 4, Mozambique. Ito ay mayaman sa gas at mineral. Pero dahil sa utang at korupsyon, hindi na maramdaman ng mga mamamayan ang yaman nila. Halos 70% ng population ay naghihirap at kulang ang pasilidad pangkalusugan. Isa sa bawat 3 bata ay kulang sa nutrisyon. Kapag may emergency, walang ospital. Minsan, dasal at halamang gamot na lang ang inaasahan. Isa rin ito sa mga bansa na may pinakamataas ng kaso ng child marriage. Halos kalahati ng kabataang babae ay kinakasal bago mag-18. Kahit napapalibutan ng dagat, maraming lugar ang walang paraan para mapreserba ang mga isda. Kaya, pinapatuyo na lang ito sa araw. Number 5, Madagascar. Kilala ang Madagascar sa kakaibang hayop at kalikasan. Pero hindi alam ng karamihan na isa rin ito sa pinakamahirap na bansa sa mundo. 80% ng mga tao ay nabubuhay sa wala pang 100 pesos kada araw. Kahit parang Palawan or El Nido ang ganda ng kalikasan, ang mga tao ay walang trabaho at madalas maguto. Ito ang tanging bansa na may lemurs. Pero kahit milyong-milyong turista, hindi ramdam ng mga lokal ang kita. Oh no! Noong 2021, nakaranas sila ng tagutom na dulot ng climate change. Hindi dahil sa gera, kundi dahil sa sobrang tagtuyot. Kaya, kumusta naman ang Pilipinas kumpara sa kanila? Sa atin, may internet. Kahit mabagal minsan. May libreng edukasyon. Thank you, Senator Bob. May ayuda at PhilHealth na hindi ko maramdaman minsan. Ayungkol! Mata pa kukol! Ang GDP natin ay 240,000 pesos kada tao. Sa kanila, mas mababa pa sa 30,000 pesos ang GDP kada taon. Come on! Walang sapat na ospital, walang trabaho, gutom at delikado ang buhay. Kaya kahit maraming problema ang bansa natin, mas magaan pa rin ang kalagayan ng karamihan sa atin. So ano, DFAB? Sa palagay mo, mas swerte pa rin ba tayong mga Pilipino? Comment mo na sa baba ang yes kung naniniwala kang blessed pa rin tayo kahit paano. At kung gusto nyo pa ng ganitong video, i-like mo na at huwag kalimutang i-subscribe ang channel ni Mr. D. Let's go! Marami pa tayong lalakbayin. Mga bansang kakaiba, mahirap, or may misteryo. The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day! See you, D-Fam!